Hello guys! Ang video natin ngayon ay tungkol sa ating sputum journey. So, ang ating medical ay October 3, 2023 sa kasamaang palad. Tayo ay nadeklarang sputum. So, talaga yung emosyon natin ay halo-halo. Yung lungkot, iyak, overthink, tapos ang dami nating tanong, bakit tayo na-sputum? Kasi nga, 2 months nating pinaghandaan, nag-isolate pa tayo sa bahay, hindi tayo basta-basta lumalabas. Tapos, yun, maraming tubig, tulog na maaga, luya, nagparagis pa ako nung time na yun, Diyos ko day. Yun, talagang pinaghandaan natin. Pero wala tayong magagawa. Ganun talaga. So, ang ginawa natin ay pinaghandaan ng ating sputum collections. Kasi sa naririnig natin na plima talaga ang ibibigay natin sa kanila. Tapos, sa loob ng 8 weeks daw na i-culture daw yung ating plima, pag may tumubong bakterya, tatawagan tayo at automatic na positive tayo sa TB. Yun ang sabi nila. So, pinaghandaan natin yan. Inom ng honey. Mumug araw-araw ng mainit, maligam-gam na tubig na may asin. Umiinom ng luya. Yun. Mga ganun lang yung ginagawa ko. Prutas-prutas, gulay, ganyan. Ang ating namang balik para sa sputum collection sa St. Luke's ay October 11, 12, and 13. Ang ginawa ko naman yan, pumupunta ako sa St. Luke's ng maaga talaga. Alauna ng umaga at saka 2:00. Yun ang punta ko. Natatandaan ko pa yung aking number ng first day ay 2. Then second day ay 14. Third day ay 6. Yun. Ang dahilan ko naman bakit maaga akong pumupunta doon kasi napakarami po talaga ang i-sputum collection araw-araw. So, mas magandang maaga para sa akin lang ha. Una kang makakagamit sa cubicle, hindi pa masyadong marami ang gumamit nun. Kahit open air naman yung lugar kasi nasa rooftop siya ng St. Luke's, pero mas maganda pa rin yung makasiguro ka na hindi ka makakapag-isip na baka na-contaminate yung yung klima ko na ibinigay sa kanila kasi nga anong oras na ako pumunta. So para walang isipin, talagang maaga talaga akong pumunta doon. May mga kasamahan ako nakilala doon din. Yon. Tapos sa ikatlong araw ng collection ko, October 13, nadeklara naman tayong suspected lang. At yun ang nakakatawa. Kasi makakalis tayo ng gastos, makakauwi tayo ng Samar. Pag na pulmonary evaluation po, ay dagdag gastos na naman yan. Kasi 1 linggo na naman na pag-aantay yun bago ka na naman makabalik ng St. Luke's. So, sipin mo naman ang hotel magkano, tapos pagkain pa. So, thanks God, tayo ay suspected lang. Kaya nakauwi tayo ng October 16. Yun. Tapos, hindi po madali ang ating pag-aantay. Kasi, yung kaba nandun, yung araw-araw kang nag-aantay ng oras. Kasi nga, alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon, ang alam namin na pagtawag ng St. Luke's. At sa tuwing may nagsasabi sa group chat, kasi kasali po ako sa group chat ng sputum, sa tuwing may nagsasabi na, si ganito, tinawagan ng ganito, or ay tinawagan ako, talagang lahat kami kinakabahan, lahat nagtatanong, bakit ka tinawagan? Anong rason? Anong sabi nila? Yung mga ganon. Pero ako po talaga, personal, kinabahan talaga ako noong pangtungtong ng 4th week ko pag-aantay sa sputum collection or sputum culture. Kasi mayroong nag-post sa group chat na, may tinawagan. Pang-4 na linggo niya. Ipang-4 ko yon. So sabi ko, anong date? Yung niya, collection niya. Nung sinabi nila na 11, 12, 13,
talaga yung puso ko na parang gustong lumabas na sobrang kaba. Kasi kabats ko, 11, 12, 13, kabats ko yun. So, as in, tinanong ko talaga, taga saan, may edad na ba? Kasi, karamihan sa first 20 ay K1. So, kahit pa paano, nagkatanungan kami ng lugar, at saka, nagkakilanlan. Hindi ko man matandaan yung mga pangalan nila, pero yung mga lugar nila, kahit pa paano, natatandaan ko yon. So, nung sinabi na, bata pa, taga ganitong lugar, may hint na ako, kilala ko yun. At saka, palagi kong kasama noong time na yon. Kaya talaga yung kaba ko, hindi na talaga nawala-wala. Simula 4th week, hindi na talaga yung nawala. Hindi na rin ako masyadong lumalabas noon. Iwan ko lang kung napapansin ng mga tao doon sa lugar namin. Kasi may sarili lang akong bahay. Nakatira lang akong mag-isa. Iwan ko lang, parang napapansin nila yun. Hindi na ako nung lumalabas. Tapos, lagi ako nakabantay sa cellphone, sa email, sa text. Sa tuwing may miss call lang, na parang gusto ko nang manampal sa sobrang kaba. Yung pala, wala lang, yung ganun. Tapos, hanggang sa, yun, dumating nga yung time ng pagbabalik natin sa Manila. Umalis ako ng summer para sana makapag-relax tayo. Ay 9, nanatili ako doon sa Tacloban ng 1 night. Tapos ang balik ko, ang sakay ko naman ng airplane papuntang Manila ay 10, October 10. So dumating tayo dito sa Manila, October 10 ng tanghali. Ay, hindi ata, mga 2, ganyan. Then, nandito tayo sa Paragon para mas malapit lang. Yon. Hello guys! Grabe! Pagkatapos ng iyak, kaba, Diyos ko, stress, natapos din tayo sa medical. Diyos ko, alam nyo bang, ang gising ko ay alas 12. Hindi na ako nakatulog hanggang umaga. Kape-kape na lang ang person. Tapos pumunta ako sa St. Luke's alas 5. Pagdating ko doon, ang dami na palang pila. Diyos ko. Tapos, yung hindi ka mapakili, na nakita mo yung iba tinitingnan kung nandun yung nakalista yung pangalan mo. Ay, naku, sumunod ang person. Pumunta talaga ako sa guard. Pinatingnan ko kung nandun yung pangalan ko. Nauna pa akong nakakita sa pangalan ko kaysa sa guard. Kasi yung pangalan ko, so, nasa unahan, ay pangalawa pala ako sa listahan. Kaya nakita ko agad yung pangalan ko. Totoo na talaga. Diyos ko, dahil tinatakan ako, ganyan. Tapos, yun, nakita-kita kami ng mga kasabayan ko noong sputum collection, nandun sila. Mayroon akong mga hindi nakitang mukha, pero hindi rin natin alam ang reason, bakit. Tapos, hanggang sa punta kami sa taas. Pero masasabi ko lang parang hindi siya by oras. Parang first come first serve. Kasi kung nakapila ka, punta doon. Papasok ka, yun. Tapos sinabi nga pa sa akin ng guard nga, ang balik mo sa 3rd floor, pero sa papel nakasulat doon 2nd floor. Sabi ko, bakit ako sa 3rd floor? Anong gagawin ko doon? 2nd floor dapat. Tapos nung pinapasok na kami, pinahagdan na lang kami kasi 2nd floor lang naman. Doon, medyo nagtagal-tagal kami doon sa waiting area, sa pagtawag ng mga pangalan namin. Bali, 3 klase doon yung room. Dito sa kabila, sila yung mga nag-injection doon or nag-immunization doon, yun yung nag-second day, yung pumasa sila agad. Tapos yung gitna, doon naman yung mga nag-sputum, doon yung immunization namin. Tapos yung sa gilid naman, yung iba yung nila visa. Katulad ata ng katulad ng namin kasama.
ano lang sila, pinetition sila ng kapatid nila, doon sila. At saka mas mabilis sa kanila, diretso release. Samantalang yung sa amin, pagkatapos ng immunization, bababa po kami doon sa first floor, mag-aantay kami ng releasing. Yun. Diyos ko, tay, ito na, hanggang sa binigay sa akin ito, in-explain sa akin na ano, sila na yung magpo-forward sa embassy. Tapos, yun, sinabi lang sa akin kung kailan yung expiration, kailangan makaalis agad pagkatapos ng expiration. At tinatanong din doon kung kailan yung interview mo para alam nila kung kailangan ba talagang madaliin yung pag-forward or hindi. Ganun. Basta sabi nila, ngayong linggo, mapo-forward na nila yung result namin sa embassy bago pa kami mag-interview. Yun. Ito na masasabi ko. Pagkatapos ng iyak, tawa naman. Kaya ito, naka-apat ako ang turo ko, sakit. Pero okay lang. Kahit maluha-luha habang tinuturokan ako, maluha-luha yung person kasi nga takot nga tayo sa injection. Pero kahit takot tayo, mas maganda na yung kaysa nanatili tayo dito. Nag-medication, mas okay na yung ma-injectionan kahit ilan turok pa yan, okay lang. Tutulo na lang ang luha. Tuwa talaga ako. Sa mga nag-sputum dyan, na dili lang, pero makakaalis din tayo. Yun. Salamat.